Good morning po sa inyo lahat. Isa pang muling yugto na ating daily Bible blessings. Pamagat po na ating aralin ngayong umaga ay ang mana para sa atin. Ang mana para sa atin. Bilang po mga anak ng Diyos, meron po tayong pribileyo na tumanggap ng biyaya ng Diyos, sapat na biyaya ng Diyos, kasama ang ating araw-araw na pangailangan. Kaya nga po sa Mateo 6:25, huwag tayong mabalisa tungkol sa ating kakainin, inumin, at susuotin. Ayon po sa verse 26, kung ang mga ibon nga raw ay pinapakain ng ating Ama sa langit, tayo ay papakainin din dahil higit pa nga tayong mahalaga sa mga ibon. Ngayon, paano ba natin maranasan ang kasapatan na ito sa ating aktual na buhay? Para po sa akin, isa pong magandang larawan ng sagot sa tanong na ito ay ang mana na binigay sa Israel na sila po ay nasa ilang matapos sila makalaya mula sa Egypt. Ayon po sa Exodus 16:4, sabi ng Diyos kay Moises na paulanan niya ang Israel ng tinapay mula sa langit. Sabi po roon, araw-araw, palabasin mo ng bahay ang mga tao para mamulot ng kainin nila sa maghapon. Sabi sa verse 21, mula noon, ting umagay, numulot sila ng ayon sa kanilang kailangan. Kaya po sa verse 29, dinakadagan po, tinakda ng Diyos ang ikapitong araw bilang araw ng pamahinga. O kaya tuwing ika-6 na araw, ay bibigyan ng Diyos ng pagkain ng Israel para sa 2 araw. Sa ikapitong araw po, ikapitong araw, ay walang lalabas sa kanila para mamulot ng kakainin. Kaya mula po sa pangyayari ito tungkol sa mana, at nakikita na una, nangako po ang Diyos ng kasapatan araw-araw sa Israel. Kaya po tayo nga minamahal bilang mga Kristiyano, dapat nga tayong matutong magtiwala araw-araw sa ating Panginoon. Ikalawa po, kailangan din tayong mamulot at gumawa araw-araw upang matanggap natin ang kanyang biyaya. Kaya po ang taong tamad ay walang makakain. At ikatlo mga minamahal, ating pahalagahan ay ikapitong araw bilang araw ng pagpapahinga at hindi paggawa. Sa araw nito, ating po dapat ilaan, araw na ito, para sa pagsamba at paglilingkod po sa ating Diyos. Maraming salamat po.